Magandang umaga po. Of course, sa mga kasamahan natin sa media and of course sa ating post po, maraming salamat po sa pagkakataon ito na ibinigay ninyo sa pag-asa na makasama po kayo sa programa, sa inyong napakahusay na programa. Of course, ang pangalawang bagyo po natin ngayong taon na to ay mabuti naman at itong ng hapon ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Subalit, inaasahan pa rin natin ito na pag-iibayuhin itong hanging habagat na nagko-contribute naman ng pag-ulan dito sa western section ng ating bansa, particularly sa northern Luzon and some areas of course ng Visayas. Tama po na ang climate change ay nandoon at inaasahan natin ang impacts nito. Of course, may mga studies tayo na na-publish na sinasabi na yung mga intense rainfalls ay inaasahan natin with the patuloy na pag-warming ng ating climate. And because of that, pinag-iibayo natin, of course, ang ating serbisyo. Of course, kailangan natin paghandaan given na may mga ganun tayong projections with warmer temperature and then ina-expect natin yung mga malalakas na pag-ulan na of course ay nagdudulot ng pagbaha at landslides, ay pinag-iibayo natin ang ating serbisyo. Una, kung matatandaan po natin, ang DOST Pag-asa ay nag-release ng kanilang climate change projections upang nang sa ganon ay maging gabay ng ating mga local government units sa pag-craft ng kanilang local climate change action plans. At tinutulungan din po natin sila, of course, kung paano interpret yung mga information. Halimbawa, may mga projections tayo, ano yung mangyayari doon sa ulan, and then sa temperature, how much warming are we going to expect in the future. And bukod doon, of course, yung informasyon na kung saan ay makakatulong sa ating mga, of course, sa local government units, yung pagbibigay natin ng agarang impormasyon, halimbawa sa forecast natin ng tropical cyclones. Before kasi, ang forecast natin ay covering only 5 days. But right now, we already extended it to at least 2 weeks, no? So may initial information na tayo na binibigay na 2 weeks prior dun sa event. At least may expectation na whether magkakaroon ba ng tropical cyclone. Meron din tayong, of course, yung forecast naman, ilang mga bagyong iaasahan natin sa nalalabing mga buwan, at least extended up to 6 months. For example, for this year, we're expecting about 11 to 19 tropical cyclones. So nakadalawa na tayo, so we're still expecting about 10 to 18 tropical cyclones pa. And ngayong buwan nga po na ito, nakaisa na tayo, at may inaasahan pa tayo na at least about 2 to 3 na tropical cyclones within the month of July. So nakaisa na, so about 1 to 2 pa yung inaasahan natin for the month of July. Kasama po yung programa, of course, ng DOST. Every year may mga kinakonduct tayo na yung Handa Pilipinas, na kung saan yung mga recent innovations and efforts na ginagawa ng different government agencies are being showcased sa ating mga kababayan. Siguro po, unahin ko lang yung kasi nung araw, ang pangalan ng bagyo puro babae. Ang justification, kasi mahirap daw spellingin, mahirap maunawaan. So weather forecasting is more than a science, it is an art. Ang tanong ko po sa inyo, gumagamit na ba kayo or how effective yung AI sa weather forecasting system natin? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Actually, kasama po ang artificial intelligence sa bagong technology na in-embrace na rin natin even with Pag-asa. Actually, meron po tayong existing na programa, yung ang tawag natin ay Artificial Intelligence Supported Weather Forecasting for Resilient Philippines. Ongoing ito and right now nasa second year siya ng timeline ng ating project. And we are seeing improvements actually with weather forecast. Yung traditional weather forecast po kasi we are using numerical weather prediction models. And with that, we found out na particularly for tropical cyclone tracks, na-improve niya yung forecast for lead times 24 hours and beyond. And then aside doon, of course, ang tawag po kasi dito is data-driven. So ginagamitan pa siya ng mga na-observe natin currently upang sa ganon ay ma-improve natin yung ating mga weather forecast. And very promising. Actually, there are several AI supported na projects. And I think we are seeing more improvement in the future po. Yung po bang rain gauges ninyo? Kasi dati, nakikita ko nakasahod lang eh. Yung ipinatak yun ang sinusukat. So after the fact, nalalaman kung gaano karami pinatak na ulan. So yung po bang AI makatutulong para doon sa inyong pag-estimate kung gaano karaming ipapatak na ulan at a certain time?
Tama po kayo, sir. Ano? Actually, ang AI ay nakakatulong na i-improve yung estimates. Bukod doon sa may observations na tayo, ginagamitan kasi siya ng past events upang nang sa ganon matrain yung model, no, na with certain conditions, ganito roughly ang may expect natin na dami ng ulan. So actually, may initial projects din before, with collaboration ito with the University of the Philippines. Actually, in-apply siya yung machine learning, also a form of artificial intelligence technology doon sa ating radar datasets. And ang purpose niya is mag-provide ng nowcast. So in the next 30 minutes or 1 hour, 2 hours, may na-expect ba tayo na thunderstorm given na may ganito tayong current na na-observe ng ating radar. Sa pag-start, Director, ng term ni President Marcos, I understand yung under the leadership ng DOST with Secretary Solidum, parang may desire to modernize yung ating mga equipment at facility sa Pag-asa specifically. Na-realize na ba ito? At kung hindi, ano yung inventaryo ng mga pangangailangan natin? Tama po kayo, no? With the leadership ng ating secretary and of course sa utos na rin ng ating mahal na Pangulo ay may mga programa, no, na upang nasa ganon ay mapabilis actually yung Pag-asa Modernization Act. Actually that was way back in 2015 pa. But of course, little by little, hindi naman agad biglaan nating ma-i-implement yung modernization program ng Pag-asa. And ang suporta po doon, of course, kasama yung pag-i-install natin ng mga different instruments, kasama na yung mga automatic weather stations, and pagdagdag natin ng ating mga manned stations, yung mga synoptic stations ni Pag-asa. Currently kasi nasa 76, but we are planning to provide more, no? Para at least makover po, magkaroon ng istasyon ang bawat probinsya po natin sa Pilipinas.